Hello, this is a short video na gagawin ko para i-share ang isang balita, malungkot na balita na nabasa ko sa Abante News online, and I'm bothered, talagang na-bother ako because hindi ito maganda na magiging future ng mga kabataan na I don't know, for some reason, hindi ko malubos maisip na sa ganong murang edad ay talagang it's so, hindi ko masabi hindi ko alam kung paano ko ma-describe ang naramdaman ko. Anyway, yung balita ay ganito. Ang sabi, babala, sensitibo ang paksa. Yeah, it's very sensitive and it's so heartbreaking dahil sa pangyayaring ito. Yeah, ang sabi dito, nasawi ang 8 taong babaeng grade 3 student matapos ang umano'y pananakit ng kanyang mga kaklase sa loob ng isang paaralan sa Davao City. Davao City. There. Ayon sa pamilya ng biktima, pinagsusuntok umano ang biktima ng 3 nitong lalaking kaklase noong Biyernes. Agad na isinugod ang bata sa Southern Philippine Medical Center matapos dumaing ng pananakit ng ulo. Nadiskubre sa CT scan na mayroon itong namumuong dugo o blood clot sa kanyang ulo. Okay. Agad na isinugod ang bata sa Southern Philippine Medical Center matapos dumaing ng pananakit ng ulo. Nadiskubre sa CT scan na mayroon itong namuong dugo o blood clot sa kanyang ulo. Kahit pa isinailalim sa agarang medical na atensyon, hindi naisalba ang buhay ng biktima. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng biktima at nanawagan ng agarang hustisya para sa sinapit ng bata. Tiniyak naman ng Davao City Police Office na magsasagawa na sila ng malalim na investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari. Napakalungkot isipin na sa ganun kamurang edad ang 3 batang lalaki ay naging kriminal na dahil sa karahasan. Dahil sa sila ay nahubog sa masamang halimbawa. Sa murang edad, lumaki sila sa 8 years old. So it's probably nung naging presidente si Digong, they're like 2 years old at lumaki sila sa loob ng 6 na taon na namuno si Rodrigo Duterte. Namulat sila sa ganong kultura na okay lang na wag respetuhin ang mga kababaihan. Okay lang na magkwento ang isang presidente sa publiko na nirape niya ang isang katulong. Na okay lang at halos tuwan-tuwa pa ang kanyang mga supporter at sinasamba siya hanggang ngayon dahil yan ang aming presidente, matapang, hindi ipokrito, hindi nagkukunwari, pag galit-galit, pag gustong mag-joke o kahit kabastusan na ang sinasabi, na kung tutuusin ang pulpito ay maituturing natin na isang sagrado na
tinatayuan ng isang presidente. Pero nakita ko, marami akong nakitang video na mga babae tatawagin sa pulpito at ginaganyak na halikan siya, makipaghalikan sa kanya, pipilitin pa niya, at tuwan-tuwa ang mga tao, nagpapalakpakan. At pagkatapos, ang one time napanood ko pa rin yung isang video niya na nagsasalita siya, nag-i-speech siya sa harap ng mga Boy Scouts. At parang tinuturuan niya yung mga kabataan, mga batang Boy Scout, na parang okay lang pumatay. Malungkot isipin na isang buhay ng 8 taong bata na babae, pinagtulungan, pinagsusuntok. Nakakakulo ng dugo dahil hindi ko ma-imagine na sa ganito lalaki ang ating mga anak. Ako, may mga apo ako. Sa ganito lalaki ang ating mga apo. Walang respeto, walang takot sa Diyos. Dahil itinuro ng isang leader ng bansa, sa maliit pa, unti-unti sila ay nahubog. Unti-unti nakita nila na okay pala yung ganito, na manakit tayo, na pumatay tayo. Okay lang. Dahil look at our president. Okay lang sa kanyang pumatay. Okay lang. Ganyan na tayo. So talagang bumaliktad ang kulturang Pilipino. The only supposed to be Christian country in Asia, naturingan na may takot sa Diyos, naturingan na maka-Diyos. Pero ano ang nangyari? Bumaliktad. Tinuruan na ang Diyos na yan ay estupido. Tinuruan ang buong bansa na iwaksi ang Diyos. Huwag respetohin ang kapwa regardless of their faith. Basta't yung kanya, yun ang dapat na kamulatan ng mga Pilipino, i-adapt yung kanyang gusto at lahat ng kanyang mga taga-suporta ay talagang inadapt ang kanyang sistema. Hindi ko rin masisisi ang mga taon talagang sumamba sa poong Rodrigo Duterte. Dahil kahit ako man, simula nung umupo si Cory Aquino, in fairness, ayoko namang sagasaan yung mga pro-Cory. But what I'm trying to say is that simula nang umupo si Cory at may mga umupo na sumunod na presidente, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Arroyo. Since then, simula nung 1986, never na akong bumoto talaga. Although it's supposed to be my duty to vote as a Filipino, pero wala akong makita na isa man sa mga botante, sa isa man sa mga kandidato na karapat-dapat ng aking boto. Ang sabi na nila, sana bumoto ka rin. Just pick the lesser evil. Pero hindi ako ganun eh. So I never voted ever simula nung 1986 dahil wala akong tiwala
sa mga sumunod na mga kandidato. Sa ilang taon? For 40 years, I think. 86-20. Yeah, 40 years, mahigit. Hindi ako talaga bumoto ng mga kandidato, lalo pat presidente, vice president, senator, congressman. So, ma-justify ko rin kung bakit ang mga tao ay para silang sabik na sabik, uhaw na uhaw, at gutom na gutom sila na magkaroon ang bansa ng tunay na leader, matapang, na lalaban sa korupsyon, iaayos ang bansa. Kaya nung dumating si Rodrigo Duterte, nangampanya siya sa doktrina niya, sa propaganda niya, sa platform niya, nalalabanan niya ang korupsyon, patitigil niya ang droga, and things like that. At ang damdamin ng tao ay parang sa wakas dumating ang ating tagapagligtas, ang isang manunubos, tagapagligtas ng sambayanang Pilipino, dahil mayroon na tayong leader na may kamay na bakal. Marami sa kanila, I've known someone na sabi niya, hinangaan ko si dating matandang Ferdinand Marcos dahil siya ay may kamay na bakal. Pero ang kanyang anak ngayon, ayoko sa kanya. Kaya siguro siya ay talagang hanggang ngayon ay talagang baliw na baliw pa rin kay Rodrigo Duterte dahil yun ang gusto niya. Yun ang gusto ng karamihan ng kanyang mga taga-suporta, na paiirali niya ang kamay na bakal. So everything he did, they try to justify it. Hindi na nila nakita yung they cannot determine anymore between right and wrong dahil lahat ng ginagawa ni Digong, dina-justify na nila niya, yes, this is what we want. Just go on. Just continue doing. Pairalin mo yung kamay na bakal para maraming matakot. Pero anong nangyari? Nasaan na siya ngayon? Nasa dahig na. Because he never promised na paiiralin niya ang kanyang kamay na bakal. Pero paiiralin niya rin dapat ang lambot ng kanyang puso. Because the old President Marcos, although siya ay may kamay na bakal, umiral pa rin sa kanya ang pagiging Pilipino, na siya ay may puso para sa kanyang kapwa Pilipino. Kahit na nga noong pinalalayas na siya ng mga Cory group para bumaba sa kanyang pagiging presidente ng Pilipinas, ang sabi ng kanyang chief of staff, nasabi niya, just say your word, Mr. President, and we will drive them and stop this attempt for takeover. Just say your word. Ang ibig niyang sabihin, paputukan yung mga sundalo na kumampi sa Yellow Party or para matigil ang kanilang pagbabanta at ma-save ang kanyang presidency. But then, the old president, sinabi niya sa kanyang chief of staff, no, I want you to disperse the people without firing a single shot. Bakit ganun ang sinabi niya? Because the old Ferdinand Marcos was a soldier bago siya naging presidente, bago siya naging politiko. He was a soldier during the Second World War. Pinagtanggol niya, tinalaga niya ang kanyang buhay
para maipagtanggol ang kalayaan ng mga Pilipino. So, hindi maatim ng kanyang puso na yung mga tao, yung lahi ng mga Pilipino na kanyang ipinagtanggol noon ay siya rin ang magiging dahilan para mamatay sila, masaktan sila sa dulo ng baril ng kanyang mga sundalo. So he commanded his chief of staff, "No, I want you to disperse them without firing a shot." At nang hindi nangyari yon, hindi na napigilan ang pagdami ng mga tao, he decided to step down. He did not step down. He decided na iwanan ang Malacanang. And the rest is the story. So what I'm trying to say here is, si Ferdinand Marcos, although he used an iron fist, but then at the same time, ginamit din niya ang lambot ng kanyang puso. Hindi katulad ni Duterte. Kamay na bakal ang kanyang pinaiiral. At dahil hindi niya pinagtanggol kailanman ang mga Pilipino, hindi siya naging sundalo katulad ni Ferdinand Marcos. Wala siyang puso sa kapwa niya Pilipino. Okay, justified. Marami talagang adik na sobrang salot na sa bayan. Pero karamihan ng mga adik na pinatay ay masasabi natin na biktima rin sila actually ng sistema na kumakain sa ating kultura. Biktima din sila ng sistema ng mga politiko, ng mga mayayaman na gustong kumita dahil sa droga. So, it was very unfair for them na hindi sila nabigyan ng pagkakataon. Although marami ding mga adik na nagbago dahil natakot sila na baka sila ay matukhang. It's not because yun ang tamang gawin, kundi nagbago sila dahil takot lang sila. Yun, kamay na bakal lang gusto nila para magbago sila. So, ang punto ko ay ibabalik ko doon sa rason kung bakit may mga nangyayaring katulad ng ganito ngayon na kahit 3 taong bata, marunong na magmura. Dahil naturuan ang mga kabataan natin na okay lang magmura. Okay lang mambastos. Normal lang yan. Okay lang magbanta. Katulad ng ginagawa ng kanyang anak. So, dyan makikita natin kung ano ang naging resulta ng karahasan. Gugustuhin ba natin na lumaki ang ating mga apo na katulad ng ganito na isang kaluluwa, isang batang babae na walang kalaban-laban, pinagtulungan ng kanyang mga kaklase. Hindi naisip ng mga batang ito ang resulta ng kanilang ginawa. Dahil akala nila okay lang yun. Nagawin nating punching bag. Yung batang babae, walang kalaban-laban. Pagtulungan natin, okay lang yun. Sikat tayo. Lalaki tayong macho. Lalaki tayong matapang. So, kung ang presidente nga, ang dami niyang pinatay, tayo pa kaya natin gawin yun.
Baka balang araw magiging katulad din tayo ni Digong. Baka balang araw maging presidente din tayo. Kailan pa titigil ang ganitong kultura? Kailan pa tayo makakawala sa sumpa na iniwan ni Rodrigo Duterte sa ating kultura bilang mga Pilipino? Kawawang batang babae, kawawa. At sa Davao pa pala nangyari yun. So, ma-imagine ko kung paano namumuhay ang mga bata sa Davao City. Sa loob ng mahigit 30 dekada ay namuno ang isang berdugo. Wala silang ibang narinig kundi pagmumura, pagbabanta, kawalan ng responsibilidad, kasinungalingan. Huwag na nating hayaan na magpatuloy ang ganitong kultura. Katulad din ng kanyang anak na si BP Sara. Walang takot, walang accountability, wala siyang pakialam. Ipagpapatuloy niya ang naumpisahan ng kanyang tatay. Babaliktarin niya ang kultura ng Pilipino, mamamayang Pilipino. Matakot tayo para sa ating mga anak. Let's not forget kung hanggang saan na ang estado ng ating bansa ngayon. They hated the president dahil hindi siya katulad ni Digong. Hindi siya katulad ni Digong na may kamay na bakal. Masyado siyang mabait, kaya walang natatakot sa kanya. Ang respeto ay hindi yan nakukuha sa tapang. Ang respeto ay nakukuha yan sa isang pamamaraan na tama. Kung tapang lang ang pinaiiral, hindi ka nire-respeto ng mga tao. Natatakot sila sa'yo. Kaya sinusunod ka nila. Pero ang respeto, wala. Zero. Wala silang respeto sa'yo. Iba ang respeto. Iba ang natatakot. Isa pa sa mga kulturang it's heartbreaking for me dahil nung namatay ang vlogger na si Nima Alicia, maraming natuwa. Maraming nagse-celebrate. Deserve na yan. Kasi kung makapagmura siya o makapanlait siya and blah blah blah, maraming nagdiwang, nag-celebrate dahil isang buhay ang nawala. That is so un-Filipino. Hindi yan ang kultura natin. Kahit gaano pa yan kasama, patay na yan. Wala kang karapatan na husgahan. God already judged her, or siguro talagang panahon na ng kanyang kamatayan na naging paraan ang marahas na paraan ng kanyang kamatayan. So, only God has the right to judge her. Patay na yun. Pero maraming mga Pilipino, nakita ko, nababasa ko, it breaks my heart dahil
pinagtatawanan, nilalait, wala silang pakialam. Patay na, pinapatay pa nila ulit. Ganyan ba tayo mga Pilipino? Hindi. Hindi ganyan ang ugaling Pilipino. Ugaling demonyo yon. Kasi sa ganon sila namulat. Sa ganon sila na natuto dahil sa yun ang pinakitang pamamaraan ni Rodrigo Duterte na bastusin nyo na kung gusto nyo, kung sino ang gusto nyong bastusin, kung anong nararamdaman nyo. If you feel happy about it, go show it to the world. That's who you are. No, we are not like that. Ako kahit gustong-gusto ko na talagang magmura palagi sa mga post ko, sometimes sumusobra din ako. Pero after that, nare-realize ko, it's not who we are. Dahil nakakapikon na rin talaga. Yung bang lubog na tayo sa pambabalahura ng mga supporter ng mga Duterte, na para bang tayo ang hinihigop nila sa kanilang kultura. Ang daming mga vlogger na napapanood ko, mga pro-administration vlogger, na puro na rin sila pagmumura. Although dinidepensahan nila kung ano ang tama at kung ano ang totoo, pero hindi sila maka-express ng kanilang punto without even cursing and using the same word. Dahil ang kanilang katwiran, hindi kasi ang gusto. One of the reasons also why so many people are humiliating a dead person like Mima, dahil kasi kung makapanlait siya kay Tatay Digong noon, kung makapagmura siya and things like that and blah blah blah. For me, gusto kong i-justify kung bakit naman ganun ang nangyari, na sobrang makapanlait si Alicia. Kasi ang naging kasalanan lang niya, hindi kasi nagsasalita si PBBM. Hindi siya gumaganti. He is not fighting back, and he is not throwing words back sa mga nanlalait at naglalapastangan sa kanya. He's so good, napakabait, malumanay, at he's trying to win the people that are against him by showing kindness. Na ma-realize nila na, tingnan mo nga itong tao na ito, kahit anong sabihin ko, kahit halos balatan ko siya, hindi siya gumaganti. Kaya hate na hate siya ng mga taga-supporter ni BBM, dahil I hate na hate mga supporter ni Duterte dahil he's not fighting back. Ang gusto nilang makita kay Presidente Marcos ay katulad ni Digong, nagmumura, matapang, gumagante, nagbabanta. That's why they hated him. Kasi gusto nilang makita ang katauhan ni Duterte sa katauhan ni Presidente Marcos. But then what Mima did is, because hindi sumasagot si Presidente Bongbong, siya ang sumasagot in such a way na magmumura din siya. Gusto niya ring manakit dahil napakasakit para sa kanila, para sa kanya, maging para sa akin, na ang presidente ay nagtatrabaho araw-araw
gumigising ng maaga pa, alas 4, pupunta sa kanyang meeting sa Malacanang, and around 10 or 11, magbibiyahe na, lilipad na kung saan-saan sa Mindanao, sa Visayas, sa northern part of the Philippines, para personal niyang i-check ang mga proyekto na dapat ay matapos kaagad para pakinabangan ng mga Pilipino, para maging maalwan ang pamumuhay ng mga Pilipino. So he personally visit all the projects, all the program. Pero hindi nakikita ng mga tao yon at ayaw nilang tignan dahil masasaktan sila. Dahil ang gusto nilang gumagawa noon ay ang dating presidente na hindi nila nakita ever. Dahil si Rodrigo Duterte ay alas 11 na bumabangon at ang kanyang personal assistant na si Bongo, siya ang nagmamanage ng Malacanang habang ang kanyang presidente ay naghihilik pa sa kwarto dahil sa nakaraang party sa Malacanang at dahil sa nakaraang o maaring bangag pa sa Pintanel. So tulog pa hanggang alas 11 ng umaga. So si Bongo ang nangangasiwa at nagmamando kung anong dapat gawin sa araw-araw. Yeah. So dumating sa punto na kailangan nilang, I don't know kung totoo yun na sindikato ang pumatay kay Mima, but I doubt it. I doubt it. Dahil maraming vlogger na rin ang pinagtangkaan na rin na itumba. Like si Mike Cervera, kinwento niya kung paano siyang inabangan at muntik-muntikan na rin siyang itumba. Buti na lang nasa loob siya ng kanyang kotse at pinaharurot niya ang kanyang kotse kaya nakalayo siya. At mayroon pa isang vlogger na marami na rin daw tao na umaaligid sa kanyang dating bahay at tinatawag siya sa pangalan na ganito ganyan at alam ng mga tao, ng mga kapitbahay ng vlogger na siya ang hinahanap dahil ginagamit nila ang pangalan niya. Samantalang merong parang nickname yung vlogger na yon na ginagamit doon sa kanilang area, sa kanyang dating bahay, na hindi ganun ang tawag sa kanya. Pinapakita ang picture, kilala mo ba ito? Tapos may mention yung pangalan. So, alam nila na this man, these two person are strangers and they're up for something bad. Kaya sinasabi nila, wala na siya dyan. Hindi na siya nakatira dyan. Because they use his name, not his nickname, kung sino man o ano man ang katawagan sa kanya. So, I really doubt it. Siguro ginamit lang yung salitang sindikato para mapacify ang sitwasyon, para lumamig ang init ng angilan ng mga supporter ng mga Duterte at supporter ng mga PBBM, para walang pag-aawayan at walang hindi mag-create ng chaos. It will not stir up confusion and anger. Pero I doubt it. So, what I'm trying to point out now is puro karahasan ang alam. Puro bukang bibig ni Sarah. Bloodbath. Puro pagmumura. Puro kasinungalingan. Gustong mag-press conference. Nag-intay yung mga press people ng mahigit 1 oras kasi gusto niyang magpa-press conference. And then, nung dumating siya, 10 minutes lang yata na humarap sa mga press people at sinabi lang niya yung bloody.
na nakuha niyang quote sa isang poem. Bloody but unbowed. Yun lang ang gusto niyang iparating. And then after that, I will not accept questions at sumibat na. Ang kanyang bibig, ang kanyang utak, punong-puno ng karahasan. So, I think masyado na mahaba ang aking video. I thought maiksi lang ang video na sasabihin ko, pero I'm sorry. I just want to point out na sana wag na nating hayaan na magpatuloy ang karahasan. Sana yung mga magulang din sana pag pinadala nila sa school ang mga bata para turuan, dapat siguraduhin nila na wala nang mangyayaring ganito. Like, may mga meeting sa Parent and Teachers Association. Dapat i-brought up ng mga magulang ang ganitong problema. At paano ba ma-resolve o masolusyonan yung ganitong problema na mawala ang karahasan sa utak ng mga bata para hindi na mangyari ulit na mamatay ang isang babaeng walang kalaban-laban sa kapwa niya bata sa napakamurang edad. Sana ang mga teacher at ang mga parent ay magkasundo na talagang maging aware ang mga teacher sa mga pag-uugali ng mga batang may posibleng may karahasan na ipinapakita sa kanilang mga ugali sa school, at yung mga parent din ay bantayan yung mga bata sa kanilang pagmumura, sa ganoong paraan lang, I think na bata pa ay maturuan sila ng magandang asal, ibalik natin na maturuan ulit ang mga bata ng paggalang. Although napakahirap sa ganitong panahon ngayon na may impluwensya din ang social media, ang internet, yun. Maraming factor kung bakit nagiging marahas ang isang murang edad na naitanim sa kanyang utak na okay lang gumawa ng ganitong bagay. But more than anything else, ang impluwensya ng mga taong nakikita nilang kumikilos sa kanilang paligid. May lumang kasabihan na nga na nagiging tama ang ginagawa ng isang matanda. Kung anong ginagawa ng isang matanda sa mata ng bata, yun ay nagiging tama. Yun, so yun lang. I don't know what else. Thank you for bearing with me.